Tiniente, sigurado po ba talaga kayo sa sinabi po ng intel ni Major Romero? Sigurado ako, Tano. Kahit mahina ang signal kanina, malinaw ko naman naintindihan ang sinabi ni Major Romero. Positive na nasa baryo ng Apuri si Commander Lawin. Nangihingi na naman daw ng tulong sa mga kaawa-awang magsasaka. Talagang sagad na sa buto ang kasamaan ng mga tulisan na yan. Ginagamit nila ang pagiging rebelde para magawa ang kanilang pansariling layunin. Tama ka dyan, Tano. Nangingidnap din sila ng mga mayayamang negosyante, kapalit ng milyong-milyong halaga. At pagkatapos, papatayin din nila kahit nagbigay naman ng pera ang pamilya. Nakakaawa nga po ang pamilya, Tiniente, kasi umaasa pa silang buhay ang kaanak nila. Pagkatapos, ipapadala pa sa kanilang pugot na ulo na wala na ang katawan. Dapat talaga, masugpo na ang mga tulisan na yan eh. Marami na silang napeperwisyo. Kaya nga hindi na ako nakatulog kagabi dahil pinag-aralan ko ang mga galaw nila at kung saan sila posibleng dadaan. Sigurado ako na wala na silang kawala ngayon. Salamat na lang talaga sa magaling natin na impormante at kahit papano ay nagiging madali sa atin ang lahat. Ano po ba kasing nangyari sa unang team na ipinadala doon para huliin sila? Wala. Naglaho na parang bula. Walang bakas at hindi malaman kung nasaan ang lokasyon nila ngayon. Natagpuan na lang sa lugar ng tagpuan nila ay ang radyo na ginagamit ng isa sa kanilang mga sundalo. Malakas ang kutob ni Major Romero na lahat sila ay pinatay na. Kaya nga tayong pinadali dahil masyado na itong liblib at masukal ang kagubatan. Teka, sandali. Kumusta si Martin? Kasama na ba niya ang mga special forces para magbantay sa bawat daanan na pwedeng lusutan ng mga rebelde para tumakas? Opo, Tiniente. Ay siya nga po pala. Humiwalay rin po sa pangkat natin si Polly. Magkita na lang daw po tayo sa meeting place natin na malapit po doon sa kampo. Sige. Sabihan mo mga kasama natin na wala mo nang magpapaputok ng baril hanggat wala akong sinasabi. Siguraduhin nyo na walang civilian sa line of fire. Follow the rules of engagement and standard operating procedure, okay? Ayoko nang maulit ang pagkakamali nung nakaraan na operasyon natin. Muntik tayong mapahamak nun dahil sa kaduwagan ng bagong sapi sa grupo. Ayos na po ang lahat, sir. Natimbrihan ko na po mga kasama natin, pati po yung bago. Mabuti naman. Okay, back to position. Nang masiguro ni Baron na ayos na ang lahat, ay nagsimula na silang maglakad papalapit sa baryo. Pinasok nila ang masukal na kagubatan habang alerto sa paligid. Tanging ang maririnig na lang ay ang mahinang yabag ng paa ng mga tauhan niya. Sa bawat halaman na madadaanan ay kanya-kanya ng tago ang kanyang mga tauhan. Dala ang kalibre M14 carbine, habang si Baron naman ay M16 rifle. Naghihintay sila sa pagdating ng mga rebelde na pinamumunuan ni Commander Lawin. Dahil sa pagiging mahusay na scout ranger, binansagan ang kanilang grupo na mata ng agila. Kasalukuyan silang nakatanggap ng impormasyon mula sa kanilang intelligent asset na nakatalaga sa kampo ng mga kalaban. Nalaman nila na bumaba ng baryo si Commander Lawin upang manghingi ng tulong sa mga magsasakang nagsisimulang mag-ani ng kanilang mga palay. Pagkakataon na nilang mahuli ang nangungunang malupit na commander ng mga rebelde. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad mula sa kanilang kampo, narating nila ang baryo ng Apuri. Habang nagkukubli sila sa mga puno, dinig na dinig ni Baron sa radyo ang mga pinag-uusapan ni na Commander Lawin at ng magsasaka. Dahil sa encrypted radio na wiretaps ng kanilang impormante. Oh, paano ka, Bestor? Lalakad na po kami. Maraming salamat na lamang po. At sana, huwag kayong magsawa sa pagtulong sa aming kilusan. Sumagot naman ang kausap ni Commander Lawin na si Bestor at sinabing walang anuman ang pagbibigay ng tulong ng mga ito sa kilusan. Basta't ipangako raw na walang masasaktan sa mga ito.
Halata ang takot ni Kabistor dahil sa nanginginig nitong boses. Habang pinakikinggan ni Baron ang sitwasyon sa bahay ng magsasaka, hindi niya maiwasan ang hindi magliyab sa galit. Tumingin si Baron sa kanyang mga kasama at itinaas niya ang kanyang kamay para kumalat ang kanyang mga tauhan sa lugar na yon. Pumwesto sila sa likod ng mga puno. Ang iba ay sa malalaking mga bato. Kailangan lang nilang hintayin na makalayo ang mga ito sa mga bahay ng sibilyan. Nagsimula ng magsilipad ang mga ibon sa itaas ng mga puno. Palatandaan yon na nagsisimula ng maglakad ang mga rebelde papunta sa target line of fire. Kaya mas lalo silang naging alerto sa paligid. Inihanda naman ni Tano ang pampasabog. Bigla na lang na nakita ni Baron ang mga rebelde na bumungad sa daan na malapit sa kanila. Isang hudyat ng pakikipaglaban nila sa mga ito. Men! Fire! Umalingaw ang sigaw ni Baron habang naunang nagpaputok ng baril sa mga rebelde. Agad na sumunod ang kanyang mga tauhan at nangibabaw ang palitan ng kanilang putok ng mga baril. Habang si Tano naman ay nagsimula ng magpasabog sa mga kalaban. Bawat tamaan ng granada, lahat ay tumatalon dahil sa malakas na epekto ng shockwave sa kanilang pampasabog. Kasunod ng tunog mula sa M14 rifle ng mga rebelde na nakikipagsabayan sa kanila ng pag-atake. Marami ang tinamaan sa pangkat ng mga rebelde, habang sa kanya namang miyembro ay marami rin ang nasugatan. Subalit matapang silang sumugod, kaya natakot ang mga kalaban. Umatras ang mga ito habang nagtitipid sa bala. Tenyente! Sasalubungin namin sa kabila! I-cover niyo kami! Isang tango ang isinagot ni Baron sa sinabing yun ni Tano, at magkakasunod na umalingaw-ngaw ang tunog ng baril sa kanilang paligid para protektahan ito sa pagbaling sa ibang direksyon. Dinig na dinig nila ang pagganti ng mga rebelde sa kanilang mga pag-atake. Lahat ng tamaan ng mga bala mula sa mga sundalo ay marami rin ang bumabagsak at namamatay sa mga rebelde. Nagulat si Baron dahil hindi niya inaasahan na kasama ng mga ito ang mga babaeng kasapi sa kilusan. Masakit din para sa kanya na makita rin ang mga binatilyong may hawak ng baril na lumalaban sa kanila. Wala naman silang magagawa kundi ang gampanan ang kanilang tungkulin bilang isang sundalo. Si Tano na nagulat sa mga nakita ay biglang natulala at hindi magawang barilin ang mga babae at mga binatilyo. Kaya si Baron ang kumilos para sa kaibigan. Hindi ka dapat makaramdam ng awa sa kanila, Tano. Sa tungkulin natin, sila ay kaaway ng batas. Kung hindi mo sila papatayin, ikaw ang papatayin nila. Pagkatapos na sabihin yun ni Baron, ay kasabay na niyang umatake si Tano. Magkasabay silang naghagis ng granada sa mga kalaban. Umalingaw-ngaw ang ingay ng pampasabog, kasunod ng pagsambulat ng katawan ng mga kalaban. Bumagsak ang mga yun sa lupa habang naliligo sa sariling mga dugo. Habang nagpapalitan ng putok ng baril sa magkabila ang panig ng mga hukbo, nakahanap ng pagkakataon si Baron. Sumugod siya sa mga rebelde at nakita niyang tumatakbo ang mga ito ng paatras, kasama si Commander Lawin na nakatamaan pa niya ng paningin. Hinabol niya ang mga ito at habang tumatakbo siya ay patuloy siyang nagpapaputok ng baril. Tinamaan niya ng daplis sa pisngi si Commander Lawin. Nadamay pati ang tenga nito. Dinig na dinig niya ang pagmumura nito. Hayop ka, Tenyente! Gaganti ako! Papatayin kita! Tandaan mo yan, Tenyente! Akma na sanang papuputokan niya ito ng baril nang humarang ang mga kasama nito at pinaulanan siya ng bala.
Nagtago siya sa likod ng malaking bato. Doon lahat tumama ang mga bala. Halos mabingi siya sa putok ng matataas na kalibre ng baril ng mga rebelde. Nang tumahimik, ay muli siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan at gaganti sana ng pagpapaputok. Ngunit wala na si Commander Lawin. Nakatakas na ang mga ito. Napasuntok sa bato si Baron dahil sa labis na pagkadismaya, habang si Tano naman ay inunahan na natutukan ng baril ang dalawang naiwan na rebelde. Tigil! Akin na ang mga baril nyo! Baba nyo! Baba! Akin na! Sige! Lakad! Patulak nitong pinaglakad ang mga nahuli nilang rebelde. Ang iba naman ay sobrang mga bata pa at karamihan sa kanila ay mga babae. Nasawi ang mga ito sa labanan. Iginala nilang lahat ang kanilang paningin sa pinangyarihan. Marami sa kanyang mga sundalo ang nangamatay. Ngunit mas marami ang nalagas sa tauhan ni Commander Lawin. Malungkot na ibinaba ni Baron ang kanyang baril. Sa pangalawang pagkakataon ay nabigo na naman siyang mahuli ang pinuno ng mga rebelde. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Tano. Tiniente, anong gagawin po natin sa kanilang mga katawan? Mag-report ka muna sa headquarters. Sige na, ikaw nang bahala. Sige po, Tiniente. Agad na sumunod sa kanyang utos si Tano. Pero bago yun, ay pinagmasdan niya ang mga batang namatay sa labanan. Nalulungkot siya na sa ganong edad ay winakasan ng karahasan ang buhay ng mga ito. Pagkatapos nilang magwagi sa labanan, nagbayad sila sa may-ari ng mga kalabaw na magdadala sa munisipyo ng mayor ng baryo ng Apuri dahil marami ang mga namatay na rebelde. Sa pagdaan nila sa mabatong kalsada ay halos pagpiestahan sila ng mga tao. Habang naglalakad ay napansin ni Baron na bakas sa mukha ng mga tao ang galit. Mukhang mas pinapanigan pa ng mga ito ang mga rebelding pinamumunuan ni Commander Lawin. May ilan pa na naririnig niyang pumatay na naman daw ang mga lisensyadong sundalo na walang awang pumapatay ng sibilyan. Pagkalipas ng ilang sandali ay ipinarada nila ang mga patay sa harap ng munisipyo. Nakita ni Baron na nakaabang na sa kanila si Mayor Castro. Sumaludo muna siya rito bago nagsalita. Sir, kayo na po ang bahala sa kanila. Tumingin si Mayor Castro sa mga patay na nakalagay sa paragos at nagtanong ito kay Baron kung rebelde raw ba lahat ng kanilang mga napatay. Bakit, Mayor? Ano pong akala niyo sa amin? Pumapatay ng sibilyan, tapos palalabasin ng mga rebelde? Naramdaman bigla ni Baron ang palad ni Tano sa kanyang dibdib na para bang pinipigilan siya na magsalita. Mukhang naramdaman ng kanyang kaibigan ang biglang pagpantig ng kanyang tenga sa tanong na yon ni Mayor Castro. Lumapit ang mayor kay Baron at nagsalita habang nakatingin sa bangkay ng mga rebelde. Sinabi nitong wala itong ibang ibig sabihin sa tanong. Wala naman daw masamang magtanong. Dahil doon, sumingit na sa usapan si Tano. Kung gusto mo, Mayor, sumama ka sa operasyon namin o kaya naman ay yung mga alalay mo nang malaman nyo kung sino ang mga taong yan. Mayor, tignan niyo po muna ang mga bangkay. Kapag meron kayong mga kilala na tao dyan na sibilyan, ituro niyo sa amin. Mas lalong nagkaroon ng tensyon dahil sa sinabi na yon ni Baron. Bumakas ang pagkairita sa muka ni Mayor Castro at nanindigan ito na nagtatanong lang daw ito sa kanila. Wala raw itong ibig sabihin sa naging tanong nito kanina. Kung kinakailangan daw na kumpirmahin ito ang bawat isa sa mga bangkay ay NPA, ay gagawin daw nito at handa raw ito na makipagtulungan sa kanila. Kaya si Baron hindi na iwasang muling magsalita batay
sa kanyang nararamdaman. Hindi po kaya, Mayor, pati kayo ay tinatakot na rin ni Commander Lawin? Dahil sa tanong ni Baron, ay medyo tumaas ang boses ni Mayor Castro. Masyado raw mabigat ang salitang lumalabas sa bibig niya. Kung ganun po, makipagtulungan kayo ng maayos sa amin. Hindi kami basta sundalo lang napapatay ng hindi namin siguradong rebelde ang mga taong makakaharap namin. Biglang huminahon ang boses ni Mayor Castro at sinabing wag raw nilang masamain ang sinabi nito. Maya-maya pa ay nagpasya na itong pumasok sa loob ng munisipyo at sinabi sa mga tauhan nito na asikasuhin ang mga namatay sa labanan. Pagkatapos nilang mag-usap tungkol sa mga nasawi sa labanan, ay bumalik na ang kanilang hukbo sa kampo. Isang gabi, habang kumakain siya ng hapunan, ay biglang dumating si Tano. Naupo ito sa harapan niya at nagbukas ng usapan tungkol sa nangyaring engkwentro nila sa mga rebelde kahapon. Tiniente, balitang-balita kahapon ng mga nangyaring sagutan sa pagitan niyo ni Mayor Castro. Ikaw pa lang daw ang nakapagsalita ng ganon sa alkalde na yun. Ang usay raw niyo pagdating sa pakikipaglaban at kahit mayor daw ang kausap mo, talagang nakipagtalo raw kayo. Pero alam niyo ba, Teniente, habang nagbabantay kami sa munisipyo, narinig namin mula sa pamilya ng mga nawawalang magsasaka. Hindi pa raw natatagpuan ang kanilang mga bangkay hanggang ngayon. Humihingi sila ng tulong kay Mayor Castro. Sobrang nakakaawa sila. Yung isang ang babae, nawalan pa ng malay dahil sa pag-aalala sa kanyang asawa. Kaya nga panay ang pagpapatrolya natin, di ba? Para tumahimik ng baryong to. At saka isa pa, malakas ang kutob ko na merong matataas na opisyal ng gobyerno ang sumusuporta sa mga rebelde. Alam niyo, Teniente, bakit naman puro tayong ipinapadala ni Mayor Romero sa mga ganitong operasyon, no? Hindi ko tuloy mahanap ang lolo ko dahil sa palagi na tayong abala sa misyon natin eh. Saka, puro katahimikan ng baryo ang iniisip natin. Paano naman ang kaligtasan natin? Sa totoo lang, sa lahat ng mga nadestino sa atin na lugar, ang baryong tong kakaiba. Para bang ang bigat ng presensya ng mga tao? Sus, umaasa ka na naman sa kompas mo. Kaya mo nasasabi yan. Pwede ba? Itutok mong atensyon mo sa misyon natin. Huwag muna sa mga elementong sinasabi mong gabay sa pamamagitan ng kompas mo. Totoo naman ang sinasabi ko. Kakaiba ang kompas na ipinamana sa akin ng lolo ko. Sayang nga lang at hindi ko pa siya nakikita. 2 taon lang daw ako nun nang ipasuot ito ng lolo ko sa akin. Ay nako, wag na nga natin pag-usapan to. Ang pag-usapan na lang natin kung kailan ka magpapagupit ng buhok mo. Baka mapagkamalang ka pa niya na singir na si Freddy Aguilar eh. Tigilan mo nga ako, Sarento. Kumain ka na lang na marami nang tumaba ka naman. Hindi yung palagi na lang bukong nakikita mo. Ay nako, napansin na naman ang katawan ko. Napangiti na lamang si Baron nang makita ang pagsimangot ng muka ni Tano. Kapag wala sila sa operasyon, magkaibigan sila kapag nag-uusap. Pagkatapos nilang kumain, ay nag-iipon-ipon sila sa loob ng barracks. Nagsasaya at nagkwekwentuhan. Kung minsan naman ay nagpapalakasan sa pamamagitan ng labanan ng mga braso, magpupustahan at magkakantsawan. Masaya ang pangkat ni Baron at kung minsan ay nalilibang siyang kasama ang kanyang mga tauhan at sanay na siya sa kakulitan ng mga ito. Nang lumipas ang sandaling yon, ay agad silang napahiga sa barracks. Dala ng pagod, ay agad na nakatulog si Baron. Kinabukasan, ay napabalikwas ng bangon si Baron nang tumunog ang kanyang radyo. Tawag yon mula kay Major Romero. Sinabi nito na may bagong order na ibinaba at kailangan nilang magpunta sa kabilang kampo sa bundok ng Makiling dahil nakatanggap ang mga ito ng ulat tungkol sa 2 negosyanteng nawawala at kasama sa mga yon si Colonel Marasigan
na dinukot daw ng mga rebelde. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa labis na pag-aalala, lalo na nang mabanggit ni Major Romero na hawak ang mga bihag ni Commander Lawin. Ter, bakit kami pa? At saka, sa dinami-rami ng mabibiyag nilang sundalo, ay si Colonel pa. Tumagot si Major Romero at sinabi nitong may tiwala raw ito sa kanilang grupo. Isa pa, si Colonel Marasigan daw ang sumama sa dalawang negosyante para maghatid ng tulong sa mga katutubong Aita. Kaya raw nakasama ito sa naging biyag ng mga kalaban. Nagtanong si Major Romero kung bakit daw nasabi niya yon. Ngunit hindi niya na sinagot at mabilis na tinanggap ang misyon. Pagkatapos nilang mag-usap ay mabilis na bumangon si Baron. Kinuha niya ang kanyang mga armas at agad na tinipon ang kanyang mga kasama. Ipinaalam niya sa mga ito ang napag-usapan nila ni Major Romero. Nang maipaliwanag niya ang lahat, mabilis silang sumakay sa sasakyan at nagbiyahe papunta sa kabilang kampo. Pagdating nila roon ay nakahanda na rin ang kanilang mga kasama at nakahanay sa kanilang harapan para sa pagsisimula ng kanilang misyon. Pero biglang dumating si Jerry at kinausap nito si Major Romero na ngayon ay nasa harapan nila. Major, talaga bang magtitiwala kayo sa grupong yan? Lumapit si Jerry sa kanila at nakangising nakatingin kay Baron. Classmate niya ang lalaki at pareho silang tenyente. Akala niya hanggang doon lang ang sasabihin nito, pero mas lalo lamang ito na nang asar sa kanila. Major, puro buang ang mga to eh. Puro may toyo sa ulo to. Tignan nyo nga mga itsura oh. Hindi mo malaman kung sundalo o bandido ba? Tignan mo sir. Ganyang mga scout ranger ba ang pagkakatiwalaan nyo? Sige nga. Tarantado ka naman pala eh. Galing kami sa gera. Gera din ang pupuntahan namin. Alangan naman na magpagwapo pa kami, ha? Sinong tarantado ako? Baka gusto mo magkasubukan tayo dito. Di subukan mo nang makita mong hinahanap mo. Dahil sa maangas na palitan ng sagutan nina Jerry at Baron, nagtutukan ng baril ang kanilang mga kagrupo. Pero agad naman na inawat ni Major Romero. Kaya sa huli ay nagkahamunan ang dalawa. Men, huwag kayong makikialam ha. Laban ko to. Ipapakita ko lang sa ungas na to na kahit ganito ang mga itsura natin, hindi niya tayo dapat maliitin. Ipapakita ko lang din sa ungas na to kung sino ba talaga ang kinakalaban niya. Dahil sa hamon ni Baron, tinanggap yun ni Jerry at kinausap naman ito ang umiiling na si Major Romero. Major Romero, narinig mo ah. Mga ginoong laban to. Lalaki sa lalaki. Walang aawat sa inyo. Susubukan ko lang kung hangad saan ang tapang nito. Sige, dun tayo sa tabi ng dagat. Kayo, sumama kayong lahat sa amin. Panoorin nyo kami para may matutunan naman kayo. Pumayag naman si Major Romero sa hamunan ng dalawang tenyente habang naghuhubad sila ng uniforme at baril. Hanggang sa matira na lamang ay ang kanilang damit na pangloob. Lumayo sila at naghanap ng mas magandang pwesto na paglalabanan nilang dalawa. Habang si Tano naman ay bakas sa anyo nito ang matinding pag-aalala. Pero walang nakapigil sa dalawa. Hinubad pa lang ni Baron ang suot niya ay inunahan na siya ni Jerry. Dalawang suntok kagad ang tumama sa kanyang muka. Pero agad siyang nakabawi ng dalawang magkakasunod na suntok sa sikmura nito. Palitan sila ng sipa sa bawat isa na halos iisa lang ang kanilang mga galaw. Umalingaw-ngaw ang sigawan mula sa kanilang mga tauhan. Walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Kung ilang suntok ang tumama sa muka ni Baron, ganon din ang bawi niya ng suntok na tumatama naman kay Jerry. Si Tano ay may pagtalon pa
habang ipinagmamalaki si Baron. Sige sir, banatan mo! Patikimin mo ng malupit! Yan, uppercut! Sige sir! Nang mabawasan ang kayabangan yan, banatan mo! Habang patuloy sa pagsusuntukan ang dalawa, ay natigil ang mga to nang pareho silang bumagsak sa buhangin. Nagkatitigan sila ng matalim habang namumula ang mga muka. Ang buong akala ng lahat ng kanilang mga kasama na ipagpapatuloy pa nila ang labanan, pero gumuhit ang matamis na ngiti sa kanilang labi. Sabay apir at suntok sa bawat kamao ng bawat isa. Nagyakapan na parabang matagal na hindi sila nagkita. Hayop ka pa rin, Baron! Hindi ka pa rin nagbabago ah! Parang medalist ka pa rin! Talagang mabigat kang kalaban pagdating sa harapan. Kumusta pare? Matagal tayong di nagkita. Ikaw rin naman. Ang laki ng pinagbago mo. Mahusay ka ng mang-asar. Pagkatapos nilang magbatian sa isa't isa, ay hinarap nila ang kani-kanilang mga tauhan. Bakas pa rin sa mukha ng mga ito ang labis na pagkabigla. Men, pasensya na kayo ah. Ganito lang talaga kami magbatian ni Teniente pag nagkikita. Nagkakatuwaan. Nag-aaway muna bago nag-uusap ng matino. Umalingaw-ngaw ang halakhakan nila Baron at Jeffrey, habang ang kani-kanilang kagrupo naman ay napapailing na lang sa kalokohan ng dalawa. Napaniwala nila ang mga ito na totoo ang kanilang paglalaban. Si Baron ang unang nagsalita at ipinakilala si Jerry sa kanyang mga tauhan. Men, ipinapakilala ko sa inyo si Teniente Jerry Arellano. Siya ang kaibigan at classmate ko. Makakasama natin ang grupo niya sa misyon na to. Oh, narinig nyo na ah. Magkasangga kami. Kaya huwag na kayo magtutukan ng baril sa isa't isa. Pasensya na, napaniwala namin kayo. O paano, Baron? Doon muna tayo sa opisina. Ipapaliwanag ko sa'yo misyon natin. Naunang naglakad si Jerry, kasama ang nakangiting si Major Romero, na isa rin sa napaniwala nila. Kasunod si Baron, habang naiwan naman ang kanilang mga tauhan. Nahabol ang tingin sa kanila. Pagpasok naman ng magkaibigan sa opisina nito, ay tumambad sa kanilang paningin ang whiteboard at lamesang may mga sketch ng military planning ng mapa ng kampo ni Commander Lawin, kung saan ay nakadetalye ang bawat lugar na posibleng pinagdalhan sa mga bihag. Mariin na pinagmasdan ni Baron ang bawat point na daanan ng mga rebelde at kung paano ito papasukin. Nakita niya na bukod sa kuta ni Commander Lawin, katabi nito ang kuta ni Calando na itinuturing na isa sa pinakamalaking kuta ng mga rebelde. In this area, may pinadala akong isang team para hanapin sila Colonel Marsigan at ang dalawang negosyanteng dinukot nila. Pero hindi na sila nakabalik. Kutob ko, marami ang nagkalat na patibong sa paligid ng kuta, kaya kailangan natin magdala ng mga eksperto sa mga bomba. Sa palagay ko, kakaiba ang pangkat na to, dahil marami na ang pumasok na sundalo sa kuta nila. Lahat sa kanila ay wala na nakabalik. We decided to ask a group of jungle fighters. Pero ang sabi sa akin ni Major Romero, para makuha natin si Colonel Marsigan, kung buhay pa nga siya, ang grupo mo ang kailangan namin. Makakaasa ka, Jerry. Gagawin namin ang lahat na makakaya namin gawin para lamang mailigtas si Colonel Marasigan. Umaasa pa rin ako na buhay pa si Colonel at ang dalawang negosyante. Aasahan ko yan. Pero kailangan natin ng dobleng pag-iingat. Dito tayo magsisimula sa silangan. Konti lang ang bantay rito. Pero hindi pa rin natin maiaalis ang posibilidad na kaya konti ang bantay dito dahil marami nagkalat na mga landmine. Susuyurin nating mabuti ang bawat paligid nila. Mahusay ang mga bata ako sa mga ganyang sitwasyon. Kaya garantisado na maililigtas natin ang mga biyag.
magiging isa tong top priority sa lahat ng misyon. Pagkatapos ng pagpupulong nila, ay inisa-isa ng mga magkaibigan ang bawat miyembro ng kanilang grupo. Bawat isa ay may mga nakatoka na gawain at armas na dadalhin nila. Hindi rin nawala sa kanila ang lubid at mga hunting knife na magagamit nila sa dikitan na labanan. Habang naghahanda ng kanilang mga armas, ay nagbukas naman ng usapan si Jerry. Matagal na rin ang huli tayong nagkasama, Baron ah. Marami na rin akong pinagdaanan na laban. Pero ngayon lang ako nag-alala ng ganito. Palibasa, marami na akong naririnig na kwento tungkol sa bundok ng Makiling. Bakit ka naman paapekto sa mga kwento lang? Isa pa, hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Palagi ka lang magdasal. Palagi naman ako nagdadasal eh. Kaya nga hanggang ngayon, buhay pa ako. O ano, kumusta nga pala ang paghahanap mo sa tatay mo? May balita na ba? Nahanap mo na ba siya? Oo, natagpuan ko na siya. Pero hindi ko pa siya nakikita at nakakaharap. Alam mo, bilib ako sa'yo, Baron. Biruin mo. Hindi alam ng tatay mo na may anak sila ng nanay mo. Pero, hinanap mo pa rin siya. At hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa kanya. Para saan naman kung magagalit pa ako sa kanya, di ba? Isa pa, wala naman siyang kasalanan eh. Ang hiling ko lang, magkita kami at malaman niya na anak niya ako. Para naman, madala ko na ang apelyido niya. Ikaw ba? Kumusta ka naman? Eto, miss ko nang samahan natin. Kaya nga malakas ang loob ko ngayon eh. Dahil makakasama na ulit kita sa misyon. Sa misyong to, magkasama na tayo. Mas matibay na ngayon dahil matitinik ang mga kasama natin. Titano, kaibigan ko rin siya at magkakasundo kayo nun. Mahilig din yun sa mga kwentong medalyon, agimat at mga elementong nagmula pa sa sinaunang panahon. Talaga pala magkakasundo nga kami. Hanggang ngayon, yun pa rin ang hilig ko eh. Teka Baron, wala pa ba? Walang ano, babae? Wala nga magkagusto sa akin eh. Gwapo naman ako, matangkad, at malupit pagdating sa pakikipaglaban. Ano? Ibig mo sabihin, sa dinami-rami na nagkakagusto sa'yo, wala ka pa rin napipili? Aba, pambihira ka naman pare. Ang hina mo naman pagdating sa babae. Kapag sa labanan, sugod ka ng sugod, pero sa babae, atras ka yata ng atras. Puro ka talaga kalokohan eh. Siyempre iba yun, no? Bakit ikaw ba? Kumusta naman ang pag-ibig mo? May anak na ako pare. At pagkatapos ng misyon natin, kukunin kitang ninong. At sisiguraduhin ko sa'yo na may makukuha din ako na ninang na makakatuwang mo at magugustuhan mo, kumpare. Huwag ka na mag-abala at baka pikutin pa ako ng ninang na mahanap mo. Hindi yun. Tsaka may naisip na kagad ako para sa'yo. O paano? Mauna na ako sa labas ha. Isang tango ang itinugon ni Baron sa sinabing yun ng kaibigan niyang si Jerry. Tinapik siya muna nito sa balikat bago lumabas ng barracks. Kaya naman, sumunod na rin siya rito at kinausap ang kanilang mga tauhan. Nang handa na ang lahat, nagsalita si Baron habang nasa tabi niya si Jerry kasama si Major Romero. Attention! Men, sa misyon natin ito, kailangan nyo ng talas ng pandinig, pakiramdam at liksi ng kilos. Ang mga rebelding pupuntahan natin ay mga dating sundalo, kaya mahusay rin sila sa paggamit ng armas. Mga sanay sila sa bundok, kaya iba to sa lahat ng misyon natin. Handa ba kayo lahat? Sir, yes sir! All right men, let's move out! Move! Let's go! Isa-isa na silang sumampa sa kani-kanilang mga sasakyan. Inihatid naman sila ni Major Romero hanggang sa gate ng kampo. Bago tuluyang sumampa sa sasakyan si Baron, ay kinausap muna niya si Major Romero
na nakatayo sa harapan ng sasakyan. Salamat, sir. Aalis na po kami. Tumango si Major Romero bilang tugon kay Baron. Sakay ng military truck ay binagtas nila ang daan papunta sa bundok ng Makiling. 2 oras ang naging biyahe nila para makarating doon. Hindi nagtagal ay narating na nila ang lugar. Matagal nilang pinagmasdan ang tahimik na gilid ng kakahuyan, paakyat ng bundok. Saka sila nagsimula sa paglalakad, papasok sa malawak na kagubatan. Tahimik sila na binabagtas ang daan. Ayon sa mapa, sa mismong kinaroroonan ng pinakamalalaking kuta ng mga rebelde, yun ang pinakaligtas na daan na pwede nilang madaanan upang hindi sila mapansin ng mga rebelde. Pagkatapos ng ilang oras nilang paglalakad, ay narating nila ang tuktok ng isang burol. Mula sa tuktok ng burol, ginamit ni Baron ang kanyang teleskopyo at sinipat ang kinaroroonan ng kuta ng mga rebelde. Malapit na tayo. Tara! Tano, ikaw ang magdala ng radyo. Mag-iingat kayong lahat. Sa dami ng mga landmine na ninakaw ng mga rebelde sa mga kasama ni Colonel, natitiyak kong baka nakakalat ang mga yon sa paligid ng kuta nila. Kaya doble ingat kayong lahat. Sige, Tenyente. Ikaw rin, mag-iingat ka. Teka, Tano. Talaga palang dinala mo pa ang lumang kompas na yan, ha? Bakit naman, Tenyente? Malaki naman ang maitutulong nito sa paglalakbay natin. Lalo na't kagubatan ang papasukin natin, hindi ba? Marami raw kasing nagkalat na mga masasamang elemento sa kagubatan. Lalo na kapag hindi madalas pinapasok ng mga tao. Mabuti na yung kahit papano ay dala ko to. Naniniwala kasi ako na nakakasagap din ito ng enerhiya na mula sa mga elemento. Puro ka talaga kalokohan eh. Panay ang pagpapaniwala mo sa mga kasabihan. Pabayaan mo na, partner. Madalas naman yata dala niya yan eh. At talagang malaki may tutulong sa atin ang kompas na yan. Nalalaman niya kasi ang tamang direksyon sa pupunta natin. Sa katotoo talaga ang kwento ng mga matatanda tungkol sa lugar na to. Kaya wag mo na siyang pansinin. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Ayaw mo pa rin maniwala sa mga sinasabi ng matatanda. Sus, talagang nagkampiyan pa kayong dalawa. Nagkasundo na kagad kayo ah. Tara na nga, at baka abutan pa tayo ng gabi sa daan. Natatawa na lang si Baron nang mauna siyang maglakad sa mga ito. Dala ang kanyang baril, ay sumunod na rin ang mga ito sa kanya. Marami silang nadaanan na bahay na inabandona ng mga tao. Lahat sila ay sinuri ang paligid. Napansin ni Baron na merong kalansay sa bawat bahay. Sira ang dingding at nagkalat ang mga gamit sa lupa. Kaya lang, biglang huminto si Tano at sumigaw ito nang may natuntungan itong landmine. Nagkatinginan sila Jerry at Baron. Agad silang lumapit kay Tano. Tenyente! Landmine! Nasa kaliwang pa ako! Yan ang nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Panay ang tingin mo sa kompas mo eh. Kaya hindi mo nakita ang landmine. Jerry, tingin mo nga. Alam kong mahusay ka dyan eh. Yumuko si Jerry para tignan ang ilalim ng paa ni Tano. Binunot nito ang hunting knife at isinuot sa ilalim ng paa ni Tano. Ang kanila namang mga kasama ay saglit na huminto sa paglalakad habang pinapanood ang ginagawa ni Jerry. Pagbilang ko ng 3, taas mo ang paa mo, okay? Sir, baka sumabog ha? Ano ka ba? Pati ako nininervyo sa'yo eh. Talaga ba sundalo to, Baron? Matatakotin naman pala to kasama mo eh. Iwanan kaya natin? Sir, wag naman. Wala namang ganyanan. Wag ka kasi matatakotin. Sige, focus. Oh, tulad na sinabi ko, pagbilang ko ng 3 ah. Iangat mo ang paa mo. 1, 2, 3. Mabilis na naiangat ni Tano ang paa at napatungan kagad yon ng talim ng kutsilyo ni Jerry. Pinagpawisan si Tano
dahil sa unang beses lang itong nakaranas ng makatungtong ng landmine. Ilang minuto ang lumipas ay mabilis na nagawa ni Jerry ang pagtanggal sa bomba sa lupa. Isang malalim na hinga ang kumawala sa lalamunan ni Jerry habang inaayos ang talim na pumalit sa paa ni Tano. Dinaganan nito ng malaking bato ang kutsilyo, saka tumayo at tumingin sa gawi ni Baron. Ayos na! Clear na ang landmine! Tumango si Baron at napatingin sa namumutlang si Tano. Maya-maya pa ay napalingon sa paligid si Baron, kasama ng iba pang mga sundalo na naroroon. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon ay may mga matang nakamasid sa kanila. Kaya itinaas niya ang kanyang baril at mariin na tumitig sa isang lumang bahay. Pagkatapos ay narinig niyang lumapit sa kanya sina Jerry at Tano. Hindi naman naiwasan ni Jerry ang hindi magsalita tungkol sa mga landmine. Kaya naman pala wala na nagbabalik sa mga tauhan ko eh. Hindi pa sila nakakarating sa objective nila. Patay na silang lahat dahil sa mga nagkalat na landmine. Kaya kayo, mag-iingat kayong lahat. Marami pang ganyan dito, panigurado. Tayo na. Maging alerto kayo sa paligid ah. Iba ang nararamdaman ko sa lugar na to. Teka. Oh, bakit ka uminto? May naririnig akong kakaiba sa paligid. Men, magsitago kayo! Kanina ko pa nararamdaman na meron tayong ibang kasama sa lugar na to. Agad na nagsitago ang kanilang mga kasama habang nakikiramdam sila sa paligid. Hindi nga nagtagal ay merong mga rebelde na tumigil sa tapat ng kanilang pinagtataguan. Nag-uusap ang mga ito kung meron daw nakitang kahina-hinala sa paligid. Sasagot sana ang lalaking tinanong, pero tumigil ito sa pagsasalita nang makita ang landmine na may nakataklob na malaking bato. Nagkatinginan ng mga ito at nagmamadaling bumalik sa kuta. Ang iba naman ay naiwan at naging alerto sa paglinga sa paligid. Sa pagkakataong yon ay kailangan nilang manatiling tahimik upang hindi makagawa ng anumang hakbang para hindi masira ang kanilang mga plano. Nang umalis ang mga rebelde sa kanilang harapan, ay sinundan nila ang mga ito sa paglalakad habang magagaan ang mga paa na nagtatago sa lahat ng puno na madadaanan nila. Nang makarating sila sa tuktok ng burol na malapit sa kuta ng mga rebelde, muling ginamit ni Baron ang kanyang teleskopyo. Naramdaman niya na lumapit sa kanya si Jerry. Anong sitwasyon sa loob ng area, pare? Positive. Nasa kuta nga nila mga biyag. Nakita ni Baron na marami ang nagbabantay sa paligid. May 5 kubo na may mga rebelding nakatambay sa labas. Hinanap kagad ng kanyang paningin ang kinaroroonan ng kulungan ni Colonel Marasigan. Nasa gitna yun ng kuta na may 6 na rebelding nagbabantay na halos lahat ay dala ang matataas na kalibre ng baril. Jerry, baka nandyan sa bahay na yan si Colonel Marasigan. Kung ganun, mahusay pala ang intel ni Major Romero ah. Naibigay niya na maayos ang lahat ng detalye. Sumisenyas pa lang si Baron sa kanyang mga kasama para sumugod. Nang makita na kagad sila ng mga kalaban, agad silang pinaputukan ng magkakasunod. Pati granada ay tumama na rin sa kanilang mga pwesto. Hiwa-hiwalay silang nagtago at gumanti ng putok sa mga kalaban. Narinig nila ang boses ni Commander Lawin. Sugod! Huwag niyong hahayaang makalapit sila sa kuta! Pasabugin niyo ang kinaroroonan nila! Buhan ang mga rebelde sa pagsunod sa utos ni Commander Lawin. Habang panay ang utos nito sa mga tauhan, magkakasunod na sumabog ang kalapit na bahay ng kulungan ng mga biyag.
mula sa pag-atake ni Tano sa mga kalaban. Salubungin niyo mga inutil! Paputukan niyo! Huwag niyo nga hayaan makuha nila mga bihag! Umalingaw-ngaw ang boses na yon ni Commander Lawin. Nagpaputok na rin ito ng baril at kinuha ang mga bihag sa loob ng kulungan para tumakas. Kaya nakumpirma nilang lahat na buhay pa nga si Colonel Marasigan at ang dalawang negosyante. Habang nagpapalitan sila ng pagpapaputok ng baril, biglang lumitaw ang nakakasilaw na bilog na liwanag. Masakit yun sa mata, kaya hindi nila makita ang mga kalaban. Nakaharang yun sa kanila, kaya sandaling huminto ang labanan. Maririnig na lamang nila ay ang paglagablab ng malakas na liwanag sa kinaroroonan nila. Men! Hold your fire! Hold your fire! Pagkasabi ni Baron nun, ay tumahimik ang paligid. Hindi nila alam kung anong klaseng bagay ang nasa harapan nila. Binalot ng kilabot ang buo nilang pangkat habang hindi makatingin sa direksyon ng kuta ng mga rebelde. Kaya napilitan silang lumayo sa lugar na yon at nang mawala ang liwanag ay wala na rin ang mga rebeldeng namamaril sa kanila kanina. Anak ng putya, oo partner! Ano yun? Si Tano ang sumagot sa tanong na yun ni Jerry habang pinagmamasdan ang galaw ng karayom sa kanyang kompas. Isa yung kalasag na nanggaling sa araw. Isang patunay na hindi nga ordinaryo ang mga rebelding yun. Kaya siguro hanggang ngayon walang nakakabalik sa lahat ng team na ipinapadala nyo sa kuta na to. Kung ganun, may nagpoprotekta sa kanila na isang bagay. Pambihira. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng liwanag Teka, sandali. Hindi ko naiintindihan ang mga nangyayari. Pero sana naman, hindi ito magiging dahilan para hindi tayo magtagumpay sa misyon na to. Hindi lang ito matutuklasan natin sa bundok na to. Ano nang gagawin natin? Hahanapin natin sila. Kahit pigilan pa tayo ng malakas na liwanag na yun. Maaaring lumipat ng kuta ang mga rebelding yun sa kalapit na kuta. Mas malaki yun dito. Tara na mga kasama. Kailangan nating umikot sa kabilang direksyon. Pinangunahan ni Jerry ang paglalakad papunta sa kabilang direksyon habang mas naging alerto sila sa galaw sa paligid nila. Muli nilang tinakandaan pababa ng bundok, pero mas naunang naglakad si Tano habang hindi nito inaalis ang paningin sa hawak-hawak nitong kompas. Sandali, Baron. Natitiyak kung sa kampo ni Calando sila lumipat. Mas marami ang bantay ron. Dapat, pagplanuhan natin ang mga gagawin natin. Kailan tayo makakarating sa kampo ni Calando? Baka bukas pa ng umaga. Kung ganon, may oras pa tayo para magplano. Teka, sandali lang. Parang may nararamdaman na naman akong kakaibang bagay sa lugar na to, Teniente. Ano ka ba? Mga paniki lang yun. Tara na. Malayo pa pala ang kakailanganin natin lakarin. Kaya huwag ka na munang tumingin dyan sa kompas mo. Tama talaga ang hinala ko, Baron. Ayaw iwanan ng mga rebelde ang lugar na to. Dahil sa liwanag na lumitaw kanina, natitiyak kong may kakayahan nga si Tano na maramdaman ang kakaibang presensya na yun. Anak ng partner, pati ba naman ikaw? Huwag niyo na nga isali ang elementong nakita natin kanina sa misyon natin. Pero Teniente, totoo sinasabi ni Sir Jerry. May mga nangyayaring kababalagan sa lugar na to. Kaya siguro, hindi maiwan ng mga rebelde ang lugar na to. Bakit, Tano? Ano ba talaga nararamdaman mo sa lugar na to? Sige nga, sabihin mo. Isang presensyang may kinalaman sa mga masasamang elemento na hindi taga rito. Taga ibang lugar na nagbabantay sa mga rebelde. Habang nag-uusap silang lahat, ay biglang tumakbo ang isang sundalo sa likod ni Baron. Matagal niya nang alam na traidor ang isang sundalo na kasama nila. Kaya nga madalas silang nagtatagumpay sa laban dahil ginagamit niya itong patibong
sa mga kalaban para maliin ang impormasyong ibinibigay nito sa mga rebelde. At dahil tumakbo ang lalaki, pinaputukan nito ng baril ni Tano. Pinigilan naman ni Baron ang kanyang kasama. Wag! Huwag mo siyang papatayin. Kailangan natin siya ng buhay. Malaki ang maitutulong niya sa atin. Pero hindi nakinig si Tano at sinigawan ang lalaki. Pinahihinto nito sa pagtakbo ang lalaki pero hindi ito tumigil. Isang pagpapaputok ng baril ang muling umalingaw-ngaw sa paligid. Mabuti na lang at hindi ito tinamaan. Tano, di ba sabi ko sa'yo? Kailangan natin siya ng buhay. Bakit ka nagpaputok? Tiniente, traidor siya. Espiya ng kalaban. Bakit hindi natin siya papatayin? Dahil kailangan natin siya ng buhay. Bakit bubuhayin pa siya, Baron? Kapag nakarating yan sa kampo ni Calando, madidisgrasya si Colonel Marasigan, pati ang dalawang negosyante. Malalaman niya ang plano natin. Matagal ko nang alam na espiya siya sa pangkat ko. Pero ilang beses ko na rin siya nagamit na hindi niya nalalaman. Halina kayo. Susundan natin siya. Mabilis ang kanilang takbo na sumunod sa lalaking tumakbo kanina. Pagkalipas ng ilang sandali ay narinig nila ang malakas na pagsigaw. Boses ng lalaki na takot na parabang kinakatay. Kaya naman, mabilis silang tumakbo para puntahan ang kinaroroonan ng ingay. Subalit tumambad sa kanilang paningin ang patay na katawan ng sundalong tumakbo kanina. Nagkaluray-luray ang katawan nito at nagkalat ang lamang loob sa lupa. Napaatras ang mga sundalo at sabay-sabay na luminga sa paligid. Nalaman nila na nasa gitna sila ng maliit na baryo na walang ni isa mang tao na nakatira. Kita rin niya ang tumalsik na mga dugo sa katawan ng puno na malapit sa bangkay ng sundalo niya. Baron, halika tignan mo. Sa katawan ng mga puno, parang sinadyang ilagay ang mga dugo. Nilapitan ni Baron ang itinuturo ni Jerry. Sinuri niya ang dugo at nalaman niyang dugo ngayon ng tao. Subalit ibang tao na ang may-ari. Halatang ilang araw na yon na nakadikit sa katawan ng puno. Dugo nga ito ng tao. Naglalagay sila ng dugo ng tao sa bawat puno. Dahil sa sinabi na yon ni Baron, ay nagsalita si Tano habang bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Isang nilalang ang umatake sa sundalong to, Tiniente. Siya ang presensyang nararamdaman ko kanina. At ang mga dugo sa puno ay isang palatandaan na naubos niya ang lahat ng mga taong nakatira rito. Sa makatuwid, iniisa-isa ng nilalang ang pagpatay sa lahat ng mga tao rito. Kung ganun, totoo nga sinasabi ni Tano, Baron. Dapat na natin seryosohin ang mga nangyayari. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Baron nang marinig ang sinabi ni Jerry. Inilabutan siya nang makita ang nagkalat na piraso ng katawan ng sundalo kanina. Kaya naman, tahimik silang umalis sa lugar na yon. Sa paglalakad nila sa kabilang direksyon, ay nakakita na naman sila ng mga dugo sa katawan ng mga puno. Kaya sinuri nila ang bawat itaas ng mga puno na naroroon. Pero wala naman silang nakitang ibang nilalang. Yumuko si Tano at muling sinuri ang dugo sa kahoy. Ang bihira! Dugo nga rin ito ng tao, sir. Ang pumatay dito ay ang nakita ko at naramdaman ko sa aking meditasyong kompas. Kakaiba ang lugar na to. At sa aking palagay, sir, hindi lang mga rebelde ang kalaban natin dito. Diretsay mo na nga ang pagpapaliwanag mo, Tano. Dahil naniniwala na ako sa mga pinagsasasabi mo ngayon. Tanga lang ang iisipin na tao pa ang may gawa nito sa mga bangkay na nadaanan natin kanina. Isang halimaw, sir. Isang halimaw na may kakaibang lakas ang kalaban natin. Mga aswang. Mga aswang na kumakain ng laman loob ng tao. Sang-ayon ako sa sinasabi ni Tano, partner. Kanina bago tayo tinakbuhan ng sundalo mo, nalata ko sa kanya ang takot
ng pag-usapan natin ng tungkol sa nilalang na nararamdaman ni Tano. Kaya kung hindi lang rebelde may gawa nito, natitiyak ko na isang nilalang ang nagbabantay sa kuta nila. At yun ang dahilan kung bakit malakas ang loob nilang gumawa ng kasalanan. Ngunit ang elementong nararamdaman ko ay may kakayahang maging isang normal na tao. Maaaring isa sa mga rebelde. Kung ganun, mas kailangan talaga natin ng dobling pag-iingat. Men, mag-iingat tayo. Mukhang ibang klase ang makakalaban natin. Tara na! Kailangan na nating magmadali. Buong araw silang naglakad hanggang pagsapit ng gabi. Saka lang sila saglit nagpahinga. Habang si Tano, magmula nang mangyari ang mga nararamdaman nito, ay palagi na itong nakaupo at nakapikit. Hawak ang lumang kompas, habang ang mga pangkat naman ni Jerry ay abala sa paglilinis ng mga baril. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakad. Nadaanan nila ang isa pang abandonadong baryo na sakop pa rin ng bundok makiling. Marami ang nagkalat na patay sa bawat bakuran at halos lahat sa kanila ay wakwak ang tiyan. Nagkalat din ang mga lamang loob sa lupa na parabang nilapa ng mga mababangis na hayop. Sa bawat puno naman ay makikita ang mga bahid at talsik ng dugo mula sa mga biktima. Biglang tumirik ang mga mata ni Tano at takot na takot itong nagsalita. Halimaw nga! Isang mabangis na halimaw ang pumatay sa kanila. Magmula nang mahawakan kong dugo ng mga biktima, lumakas na ang mga pangitain ko. Isa lang ang ibig sabihin ng pangitain mo, Tano. Maaaring nasa paligid lang natin ang halimaw at binibigyan tayo ng babala para makapaganda. Kailangan na nating umalis, Baron. Sa pagkakataong to, ay kailangan natin maniwala sa mga nararamdaman ni Tano. Siyang magiging gabay natin sa paglalakad. Wala nang nagawa si Baron, kundi ang makinig sa mga sinasabi ng kanyang mga kasama. Sa isang iglap, ay nagbago ang pananaw niya tungkol sa mga elemento. Kaya naman, nilisan nila ang lugar na yon at muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Sa dulo ng daan ay meron na namang konting bahay na halos lahat ay inabandona dahil pinatay ang mga tao. Natuklasan nila na halos lahat ng mga bahay na nakapalibot sa kuta ng mga rebelde ay pinatay ang mga nakatira at basta na lamang iniwan sa lugar. Kaya ang mabahong amoy ng paligid ay mula sa mga nabubulok na laman ng tao. Maraming bahay, pero walang tao. Mukhang may mga patibong sa paligid. Siguradong yan ang dahilan, kaya wala na nakakabalik sa mga tauhan ko. Nangangahulugan na malapit na tayo sa kampo ni Kalando. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ay nagulantang silang lahat nang palibutan sila ng mga rebelde. Naunahan sila at natutukan ng mga baril. Hindi na sila nakagalaw. Biglang nagsalita si Commander Lawin habang nakangising naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sinasabi ko na nga ba't kayo ang sumunod sa mga tauhan ko? Sige mga kasama, disarman silang lahat at dalhin sa kampo ni Kalando. Maging alisto kayo. Mapanganib ba mga yan? Wala silang nagawa nang kunin sa kanila ang kanilang mga armas. Ang ibang nagpumiglas ay sinaktan ng tauhan ni Commander Lawin at mismong sa harapan nila ay pinaputukan sa ulo ang mga sundalo. Itinira sila at ang 10 sundalo sa pangkat ni Baron. Tinandaan ko mga mukha ng mga sundalong pumatay sa mga tauhan ko sa baryo ng Apuri. Ang iba naman na hindi kasama sa misyon na yon ay pinatay ko na kagad. Pagkakataon ko ng gumanti, kagaya ng sinabi ko sa'yo, Teniente Baron ng Eagle Squad.
Si Commander Lawin mismo ang tumulak sa likod ni Baron para maglakad habang nakataas ang dalawa nilang kamay. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating nila ang kuta ni Kalando. Isa-isa silang ipinasok sa kubo. Silang tatlo ni Natano, Jerry at Baron ay sa kubo na malapit sa kulungan ni na Colonel Marasigan at ng dalawang negosyante. Sa kabila ng pagkakahuli sa kanila, agad na sinuri ng palihim ni Baron ang kalagayan ni Colonel Marasigan. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makitang ilang pasalang sa muka ang tinamo nito, habang ang kanyang dibdib ay para ng binabayo ng maso dahil sa labis na pag-aalala. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagpalo ng baril sa kanyang dibdib, pero matapang siyang humarap sa mga kalaban. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo kami rito! Pakawalan niyo kami! Kahit na anong pagpupumiglas nila, ay tawa lang ang naririnig nila mula kay Commander Lawin. Sige, igapo sila! Pahirapan nyo hanggang magmakaawa! Hindi mo kami mapapasuko kahit pahirapan nyo pa kami! Pabayaan mo lang sila, Tano. Hindi naman magtatagumpay ang mga yan eh. Ang mahalaga, nalaman natin na buhay pa si Colonel Marasigan. Isasabay namin sila sa pagpapahirap sa inyo. Lintik lang ang walang ganti. Lalo na sa'yo, Teniente Baron Salvador. Ikaw ang nagpabagsak sa kabilang kampo at ikaw rin ang bumira sa mga tauhan ko. Kaya mararanasan mo ngayon ang hirap na hindi mo pa natitikman sa buong buhay mo. Hindi ka magtatagumpay, hayop ka. Hindi mo ako mapapabagsak. Huwag mong saktan ng mga biyag. Bakit hindi ka lumaban sa akin ng patas? Tayo lang dalawa. Huwag ka na magdamay ng iba pa. Hindi ako tanga para maniwala sa mga taktika mo. Sige na! Igapos sila! Mabilis silang naigapos sa poste ng kahoy na nakalagay sa gitna mismo ng kubo. Isang suntok sa sikmura ang tumama kay Baron, pero hindi siya natinag. At kahit naigagapos na ang kanyang mga kamay, ginagamit naman niya ang kanyang ulo para untugin ang ulo ng dalawang lalaki na nagtatali sa kanya. Maya-maya pa ay natapos na ang panggagapos sa kanilang tatlo. Kasunod naman ang pagpapahirap sa kanila sa pamamagitan ng pagpaso ng nagbabagang bakal sa kanilang braso at dibdib. Hinubad din ng mga ito ang kanilang dogtag at inihulog sa apoy. Nang matapos ang mga ito sa pagpapaso sa kanilang katawan, binunot naman ng mga ito ang kuko sa kanilang hinlalaki. Walang kasing sakit nang matanggal ang kuko ni Baron, ngunit hindi siya sumigaw para magpakita ng kahinaan at pagsuko. Tiniis niya ang pagpapahirap sa kanila ng mga tauhan ni Commander Lawin. Nanginginig ang kanyang katawan na nilalabanan niya ng titigan si Commander Lawin. Dagdagan niyo pa ang pagpapahirap sa kanila. Matitibay ang mga yan dahil sanay sila sa mabigat na training. Ako naman ang bahala kay Teniente Baron. Sige, ilabas ang matapang na yan. Ano gagawin niyo kay Teniente? Teka, ano gagawin niyo kay Teniente? Ihihiwalay ko sa inyo at pagkatapos, ibabaon namin siya ng buhay nang makabawi naman ako sa lahat ng ginawa niya sa mga tauhan ko. Halos pakaladkad na itinayo ng mga tauhan ni Commander Lawin si Teniente Baron, habang ang kanyang mga kasama, pati na ang ibang tauhan nila, ay pinahihirapan sa kabilang kubo. Dinig na dinig niya ang daing ng mga ito. Bawat sigaw ay para bang kutsilyong tumatagos sa kanyang puso habang unti-unting dinudurog. Dala ng matinding galit ay nagpumiglas siya
sa pagkakahawak ng mga ito sa kanya. Kaya naman, pinalo siya ng mga ito ng baril sa ulo. Pansamantala siyang nanghina at umagos ang mainit na likido sa kanyang noo. Habang hila siya at nakayuko, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tapat ng siga ng apoy. Parang inuutusan itong magluto ng mainit na tubig at tagadala ng kape. Sa bawat kuta, kakaiba ang titig sa kanya ng matanda na kahit saan siya magpunta ay nakasunod ito ng tingin sa kanya. Pero dahil naipasok na siya sa maliit na kubo, saglit na nawala sa paningin niya ang matandang lalaki. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay isinabit naman siya ng mga ito sa isang bakal na may kalawit. Patiwarik siya nitong isinabit at pinaghahampas ng 2x2 sa katawan. Habang wala siyang suot na pang-itaas na damit, kaya damang-dama niya ang sakit sa bawat pagtama ng kahoy sa kanyang kalamnan, sa dibdib at likod. Pero tiniis niya ang sakit. Ni daing ay walang lumabas sa kanyang bibig. Matigas ka, ha? Sayang naman ang katapangan mo. Mamamatay ka lang ng maaga. Halos tumagal ang pagpapahirap sa kanya ng 3 oras bago siya dinala sa kakauyan. Anong gagawin niyo? Anong gagawin niyo sa akin? Saan niyo ako dadalhin? Sisistedsahan ka na namin. At ako mismo ang maglilibing sa'yo ng buhay. Halos humalik sa lupa si Baron nang bitiwan siya ng mga tauhan ni Commander Lawin. Masasakit ang kanyang katawan na hindi niya na talaga maigalaw kahit ang kanyang mga kamay. Halos mapuno ang kanyang katawan ng pasa at sugat. Maya-maya pa ay napayuko sa kanyang kinahihigaan si Commander Lawin at inilabas nito ang isang punyal. Sinaksak siya nito sa balikat habang iniikot-ikot pa nito ang talim sa kanyang laman. Pagkatapos ay kumagat ito sa sugat niya at naramdaman ni Baron ang paghigop nito sa kanyang dugo. Doon na siya napasigaw ng malakas dahil sa labis na sakit. Pakiramdam niya ay unti-unting inuubos nito ang kanyang dugo. Bumaon ang kuko nito sa kanyang braso na parabang sarap na sarap pa ito sa lasa ng kanyang dugo. Bitiwan mo ako, halimaw ka! Bitiwan mo ako! Tama na! Tama na! Patayin mo na lang ako! Huwag mo na akong pahirapan! Tama na! Biglang tumayo si Commander Lawin habang nakangisi. Ipinakita pa nito na dinilaan nito ang punyal na may dugo at sinaid yun na parabang isang gutom na nilalang. Bigla rin napansin ni Baron na nagbago ang kulay ng mga mata ni Commander Lawin. Kaya't natigilan siya. Hindi siya maaaring magkamali. Si Commander Lawin ang kakaibang nilalang na nararamdaman ni Tano. Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba't isa kang halimaw? Hindi ka totoong tao! Kampong ka ni Satanas! Bakit parang natatakot ka na yata? Hindi mo pa nga nakikita ang totoo kong anyo. Nanginginig ka na sa takot! Hindi ako natatakot sa iyong demonyo ka. Nanginginig ang katawan ko ng dahil sa labis na galit. Lalo pa na nakita ko kung gaano ka kasama. Pagsisisihan mo to. Pagbabayaran mo ang lahat ng to. Huwag ka nang magbanta. Hindi ka naman na mabubuhay sa gagawin namin sa'yo. Naramdaman ni Baron ang pag-angat ng kanyang katawan sa lupa.
hanggang sa ihulog siya sa kwadradong kulungan na nakalubog sa hukay. May tubig yun na halos magkulay pula dahil sa dugo ng mga taong una na nitong pinatay sa hukay na yun. Ang ilan doon ay ang mga kasama niya sa pangkat, kaya mas lalo siyang nagalit at nagwala. Naramdaman niya ang malamig na tubig bago sinimulan ng mga ito na tabunan ng lupa ang kinaroroonan niya. Sinubukan pa ni Baron na sirain ang mga harang, subalit nahihirapan siyang kumilos dahil sa nakagapos ang kanyang mga kamay. Wala ka nang magagawa, kundi ang harapin ang nakatakda sa'yo. At ako naman, pagsasawaan ko na lapain ang katawan ng mga kaibigan mo. Hayop ka! Huwag mo silang idadamay! Huwag mo silang sasaktan! Huli na, dahil sa mga oras na to, nagmamakaawa na sila na patayin na lamang sila kesa pahirapan. Hindi na kayo magkikita ng mga kasama mo. Wala nang makakabalik sa inyo ng buhay. Kagaya ng mga nauna, wala na sundalo pa ang makakaligtas sa akin ng buhay. Nang matapos si Commander Lawin sa pagsasalita, ay umalis ito sa kanyang harapan, habang nangingibabaw ang halakak nito sa kadiliman ng gabi. Unti-unti rin na nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa lupang tumataklob sa kanyang kinaroroonan. Hanggang sa nahihirapan na siyang huminga dahil wala ng oksigen na pumapasok sa hukay. Ilang minuto lang ang lumipas ay naramdaman ni Baron na unti-unti na ring humihina ang tibok ng kanyang puso, hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nagising ang natutulog na diwa ni Baron sa mahinang pagpaypay ng dahon sa kanyang muka. Kasunod, nang naamoy niyang insenso at kamangyan sa kanyang tabi, nanatili siyang nakapikit at pinakikiramdaman ang kilos sa kanyang paligid. Masakit din ang kanyang katawan na hindi niya maigalaw, ngunit nararamdaman niya ang mga benda sa kanyang sugat. Narinig niya ang pagtighim ng boses ng isang matanda. Kasunod ng pagsasalita nito. Nararamdaman ko, nagising ka na, iho. Salamat naman, at muling nanumbalik ang iyong lakas. Dahil sa narinig na yun ni Baron, ay napilitan siyang magmulat ng kanyang mga mata. Tumambad sa kanyang paningin ang isang pamilyar na matandang lalaki. Nakangisi ito na para bang walang nangyari. Mabilis siyang napabalikwas ng bangon dahil akala niya ay nasa kubo pa rin siya ng mga rebelde. Kasabay ng pagguhit ng sakit sa kanyang balikat, ay nagtanong siya sa matanda. Nasaan po ako? Nandito ka sa bahay ko. Huwag ka mag-alala. Walang nakakaalam ng lugar na to. At hindi rin ito alam ng nilalang na nagbabantay sa palibot ng kuta ni Kalando. Sino po kayo? Ako si Lolo Isko, na may code name na saserdote. Nanlaki ang mga mata ni Baron nang banggitin ni Lolo Isko ang codename nito bilang isang intelligent asset na si Major Romero. Hindi siya makapaniwalang ang matandang nasa harapan niya ay ang impormante ng kanilang team. Diyos ko, hindi po ako makapaniwalang ang intel pala namin ay isang matanda. Bakit naman? May masama ba sa edad ko? Magagawa ko rin naman na makatulong sa inyo. Isa pa, may iba pang dahilan kung bakit nakikipagtulungan ako sa inyo. Yun ay ang tulungan ninyo akong puksain ang nilalang na dilim na nagbabantay at nangangalaga sa mga rebelde. Nilalang po na nagbabantay sa mga rebelde? Iyon po ba ang mga nilalang na pumatay sa mga taong nakita namin sa mga baryo? Saka naniliwanag na humarang sa kuta nila?
O, Tenyente, tama ka. Isang nilalang na may nakakatakot na anyo na kayang pumatay ng walang kahirap-hirap. Sila ang mga aswang na nagmula pa sa kabilang dimensyon ng daigdig. Kaya naman, higit na mas mabangi sila sa ibang lahi ng mga aswang. Ang tinutukoy ko rito ay ang mga halimaw na harimudon na may lahi ng kumot. Wala silang nararamdamang awa sa kanilang mga nagiging biktima. Kaya sana ay matulungan mo ko. Paano namuhay ang mga ganong nilalang sa bundok ng Makiling, Lolo Isko? Hindi ba matagal naman na meron ng mga kwentong lumalabas tungkol sa bundok ng Makiling? Naririnig ko po ang mga kwento tungkol sa bundok ng Makiling. Pero dahil hindi po ako naniniwala sa mga aswang noon, binaliwala ko po ang lahat ng yun. Ang totoo nito ay meron akong ipagkakaloob sa'yo na isang uri ng medalyon na magagamit mo laban sa mga nilalang na yon. Eto, tanggapin mo. Ito ang 4 klabyo na medalyon. Hinubad ni Lolo Isko ang suot nitong medalyon at ibinigay yon kay Baron. Pinagmasdan niya ang hugis bilog na medalyon na merong imahe ng isang lalaking may latigo sa gitna, habang ang paligid ay merong mga letra na hindi siya pamilyar sa mga itsura. Tinanggap niya ang medalyon habang nagpatuloy ang matanda sa pagpapaliwanag tungkol sa medalyon. Sabihin ng 4 klabyo ay 4 na kalikasan na nagbabantay sa sino man tao na magtataglay nito laban sa mga aswang na harimudon. Magkakaroon ka ng proteksyon laban sa bala, talim, at sa mga espiritu na nagtataglay ng malalakas na kapangyarihan. Ngunit, merong kahinaan ng medalyon. Hindi ka pwedeng masugatan ng kanilang mga kuko dahil mababawasan ito ang bisa ng proteksyon. At sa unang paglapat ng medalyon sa katawan mo, pagagalingin ito mga sugat mo. Kaya sige na, isuot mo na at pagbasdan mo ang mangyayari sa katawan mo. Isinuot na nga ni Baron ang medalyon, kasabay ng biglang pagsagi sa isip niya na kailangan niyang mailigtas ang ibang mga kasamahan sa kamay ng malupit na si Commander Lawin, at magagamit niya yon para labanan ang pinuno ng mga aswang. Nang lumapat ang kwintas sa kanyang dibdib, ay naramdaman niya ang kakaibang lakas ng enerhiyang bumalot sa kanyang buong katawan. Nang makita niya na unti-unting nawala nga ang sugat niya, nagtataka siyang napatingin kay Lolo Isko. Lalo na ang pumalit sa sugat niya ay isa na lamang marka. Diyos ko! Totoo po ba to? Totoo ba itong nakikita ko? Naging peklat na lang ang sugat ko. Kagaya ng mga sinabi ko kanina, magagamit mo ang medalyon laban sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Tulungan mo ko, Tenyente. Palayain mo ang kabuntukang ito at ang mga baryo sa paligid ng lugar na to mula sa kamay ng malulupit na nilalang na unti-unting pumapatay sa mga taong naninirahan dito. Ang lugar na ito ay dating tahimik at masaya ang pamumuhay. Pero magmula na mabuksan ang lagusan, ay hindi na nagkaroon ng katahimikan ng lugar na ito. Sirain mo ang portal. Patayin mo silang lahat. Pagkatapos magpaliwanag ni Lolo Isko, ay yumuko ito para kunin ang baul sa silong ng katre na kinahihigaan ni Baron. Hinila ng matanda ang bagay na yon at binuksan. Lumantad sa kanyang paningin ang kakaibang latigo. Kinuha yon ng matanda, saka ibinigay sa kanya. Ito ang plagrom o latigo na may tinik na bakal na nagmula pa sa bansang Romano. Ibinigay ito sa akin ng isang sundalo na iniligtas ko noon. Matagal ko nang iniingatan at nagamit na sa maraming labanan ang sandatang yan. Mas malupit pa yan kaysa sa baril, sapagkat kapag tumama ito sa katawan ng harimudon, mawawasak ang kanyang laman at masusunog.
Dati akong sundalo na tinalikuran ng tungkulin dahil mas nais kong mamuhay sa baryong ito ng tahimik. Iniwan ko ang anak ko dahil sa sandatang yan. Ayoko na balang araw ay malagay sila sa panganib sa oras na malaman nilang manunugis din ako ng aswang. Natakot ako na baka sila naman ang balikan ng mga kalaban ko. Ngunit bigla akong ginambala sa lugar na to. Marami ang namatay sa aking harapan. Pero teka, Lolo Isko. Kung may kakaya naman po pala ang sandatang ito at ang medalyon, bakit hindi niyo po ito ginamit laban sa kanila? Anong nangyari? Sapagkat naduwag ako nang makaharap ko ang alimaw sa loob ng bilog na liwanag. Kitang-kita ko kung paanong hinigop ng nilalang ang katawan ng mga tao. Dumikit ang kanilang dugo sa puno at naglaho na parang bula ang kanilang mga katawan. Kung ganun, ang sinasabi niyo pong liwanag ay siyang nagbabantay sa mga rebelde, ganun ho ba? Nakuha mo. Kaya umaasa ko na ang tapang mong yan ay magagamit mo laban sa kanya. Paano ko po siya malalabanan? Kailan po siya lumilitaw? Kapag napatay mo na si Commander Lawin, basta na lang siya lumilitaw nang hindi mo inaasahan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Baron. Takot ang kanyang naramdaman, subalit kailangan niyang maging matatag para sa mga bihag na kailangan niyang iligtas. Pero, bakit po ako? Bakit ako, Lolo Isko? Dahil nakita ko sa iyo ang mga katangian na dapat taglayin ng isang bagong tagapangalaga ng medalyon. Kailangan mo kumilos kagad bago pa maging huli ang lahat. Nasa panganib ang mga kasama mo. Tama ho kayo. Kailangan ko po silang mailigtas. At maraming salamat po sa tulong niyo. Maraming salamat po sa medalyon at sa sandatang ito. Mabilis na tumayo si Baron. Agad niyang kinuha ang latigo na may tinik na bakal. Itinago niya yon sa kanyang bewang. At pagkatapos ay nagsimula na silang maglakad kasama ang matandang si Lolo Isko. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang kinaroroonan ng kubo ni Commander Lawin. Sa tingin niya, ay nagkaroon ng konting kasiyahan. Pasuray-suray ang mga ito habang nakaakbay sa bayarang babae. Maingat na lumapit ang dalawa sa bahay para iligtas ang kanilang mga kasama. Una nilang pinasok ang kubo na pinagkulungan kina Jerry at Tano. Walang malay ang mga ito dahil sa pinsalang tinamo mula sa pagkakabugbog sa kani-kanilang katawan. Tano, gumising ka! Tano! Nanlaki ang mga mata ni Tano nang makita si Baron, habang si Lolo Isko naman ay titig na titig sa muka ni Tano. Agad itong kinalagan ng tali ni Lolo Isko. Pagkatapos, nilapitan ni Baron si Jerry. Wala itong malay at tadtad ng paso sa katawan. Nang makawala si Tano, ay iniligtas naman ito ang natutulog na si Colonel Marasigan at ang dalawang negosyante. Jerry! Tol, gumising ka! Jerry! Niyugyug ni Baron ang balikat ng kaibigan. Saka lang ito nagising. Inalalayan niya itong tumayo at binigyan ng armas na magagamit sa pakikipaglaban. Ganon din sina Colonel at Tano, habang pinoprotektahan naman nila ang dalawang negosyante. Maingat silang lumabas ng kubo, kaya lang paglabas nila ay nakita sila ng mga tauhan ni Commander Lawin. Agad silang pinaputukan ng mga ito ng baril. Gumanti naman ng putok sina Baron, Jerry at Tano, kaya tuluyan ng nabulabog ang mga kalaban sa lungga ng mga ito. Lahat naman ng tamaan ng baril ni Baron ay nagkikisay ang katawan. Nagulat sila nang magpalit ng mga anyo ang mga nilalang na kalaban nila.
kalahating katawan ng baboy ramo habang ang buhok ay may buhay na umaatake sa kanya. Nawala rin ang epekto ng alak sa katawan ng mga ito. Sa bilis ng mga pangyayari ay nagkahiwa-hiwalay sila habang walang tigil sa pagpapaputok ng baril. Kanya-kanya sila ng dampot ng mga armas mula sa napapatay nilang kalaban. Sa pagkakataong yun, hinarap ni Baron ang mga aswang na harimudon. Gamit ang latigong may tinik, inihagupit niya yun sa lupa. Pagsunod ng mga ito sa kanya, sinalubong niya ng hampas ang mga ito. Bawat tamaan ng bakal na tinik ay nasusunog ang mga aswang. Segundo lang ang pinalilipas ay nagiging abo na ang mga ito. Jerry! Magkita tayo sa tabing ilog! Dalhin mo ang 2 biyag, saka si Kernel. Kami na ang bahala rito ni Natano at Lolo Isko. Sige na, bilisan mo na! Tumango si Jerry at iniligtas ang iba pa nilang mga kasama. Ipinagpatuloy ni Baron ang paghagupit ng latigo sa mga aswang na mukhang baboy ramo. Na Baron, atakihin mo sila ng malapitan. Huwag ka magalala. Hindi ka basta-basta tatablan ng kanilang mga bala. Agad na tumalima si Baron. Lumapit siya sa gitna ng kuta at malapitan niyang pinaghahampas ng latigo ang ulo ng mga kalaban. Lahat ay sumasabog ang katawan dahil sa epekto ng kanyang sandata. Tapatan ang nangyari habang panay ang pagpapasabog ng mga ito ng granada. Wala nang nagawa ang mga ito nang paghahampasin ni Baron ang mga aswang gamit ang latigo na halos magliyab sa lakas ng kapangyarihang bumabalot dito. Pagkalipas ng matinding labanan, makapal na usok ang sumalubong sa kanila. Naghari ang katahimikan at hindi niya nakita si Commander Lawin. Mga tauhan lang yan nandito. Wala si Commander Lawin. Kaya siguro medyo tahimik ang paligid. Kailangan na po nating umalis sa lugar na to. Sumunod na po tayo sa kanila. Sinunog muna ni Baron ang lugar na yon bago sila umalis. Iniwan nilang natutupok ng apoy ang mga bahay ng mga rebelde at kinuha nila ang maraming armas na nakatambak sa kuta. Habang naglalakad, ay panayan linga ng 3 sa paligid. Habang si Tano naman ay paika-ika ang lakad dahil sa nabugbog nitong kaliwang binti. Inalalayan ito ni Lolo Isko na kanina pang tumititig sa muka ni Tano. Tinyente, mabuti na lang at nakaligtas ka. Akala talaga namin ni Jerry Wala ka na. May nagligtas sa akin. Si Lolo Isko. Tano, siya nga pala. May importante ako sasabihin sa'yo. Si Lolo Isko, siya ang intel natin. Ano? Talaga? Kaya pala, siya ang nagbigay sa amin ng pagkain at gumamot sa sugat namin dahil kakampi pala siya. Oo, Tano. Ito lang ang naisip kong paraan para makatulong sa inyo. Gusto ko na mapaalis ang nilalang na nagbabantay sa bundok ng Makiling. Napangiti ang matanda nang tumingin ito sa muka ni Tano. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating nila ang tagpuan nila. Sumalubong kagad sa kanila si Jerry. Partner, Diyos ko, akala ko hindi na tayo magkikita Pwede ba naman yun, partner? Masamang damo ako, di ba? Siya nga pala, Tano. Tumawag ka sa base. Iparating mo sa kanila na nailigtas na natin si Colonel Marasigan at ang 2 negosyante. Sige na, bilisan mo. Agad na kinuha ni Tano ang radyo na nasa likod ng isang sundalong kasama nila. Sinimulan nitong makapag-ugnayan kay Major Romero. Eagle 5, Eagle 5. This is Eagle 1. Eagle 5. This is Eagle 1, come in. Narinig nilang lahat ang boses ni Major Romero at sinabi nitong naririnig nito ang tawag ng kanilang pangkat. Major, kasama na po namin sina Colonel Marasigan at ang 2 negosyante. Pero marami po sa mga tauhan ni Teniente Jerry ang namatay. Dahil nahuli po kami habang sumusugod sa kampo ni Calando. Kasama po nila si Commander Lawin.
Mabuti na lang po at nakatakas ang buong team. Nagtanong si Major kung nasaan na lokasyon sila at mabilis naman na ipinaliwanag ni Tano kung nasaan bahagi sila ng bundok ng Makiling. Magpapadala raw ito ng backup at 3 helicopter para sa mga nakaligtas na negosyante at si Colonel Marasigan. Kasunod ng pagpapasalamat nito sa kanila, hihintayin daw sila nito sa kampo. Pagbaba ni Tano ng radyo ay bigla itong natigilan. Dinukot nito sa kanyang bulsa ang kompas at napatitig sa galaw ng karayom, habang ang suot naman ni Baron na medalyon ay nagkaroon din ng kakaibang init sa palawit na kwintas. Nararamdaman ko, nahaharap tayo sa kakaibang panganib. May nilalang na nasa paligid natin. Malamang, nasa paligid na natin ang kakaibang nilalang na nagbabantay sa lugar na ito. Kung ganun, magsikilos kayo. Magtago kayo sa mga puno. Protektahan niyo sina Colonel at yung 2 negosyante. Bilisan niyo! Move, move, move! Jerry, teka. Isama mo si Colonel Marasigan. Ingatan mo siya, partner. Mauna na kayo sa kampo. Hinihintay na kayo ni Major Romero. Pasensya ka na, mista. Masyado ko minaliit ang mga tauhan mo nun. Ngayon napatunayan ko. Sila ang mga sundalong tapat sa tungkulin. Good luck. Magkita na lang tayo sa kampo. Makakaasa ka. Naiingatan ko mga kasama natin. Akma na sanang aalis ang pangkat ni Jerry nang umalingaw-ngaw ang pagsabog sa kanilang paligid. Pati na ang pag-angil ng mga nilalang sa likod ng mga puno. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang tumambad sa kanilang paningin ang mga aswang na harimo doon. Isang taong baboy ramo na merong mahabang buhok na parabang may buhay. Pumupulupot ang mga hibla nito sa katawan ng mga sundalo. Winasak ng mga ito ang katawan ng mga tauhan ni Baron. Dala ng labis na pagkabigla ay hindi kagad nagamit ni Baron ang kanyang latigo. Tinamaan siya ng kalmot ng aswang na si Commander Lawin sa kanyang likod. Yun pa naman ang kahinaan ng taong may taglay ng medalyon. Bumagsak siya sa lupa. Pinagtulungan siya ng mga aswang habang napupuluputan ng buhok ang buong katawan ng binatang sundalo. Si Tano na ang kumilos. Malapitan itong pinaputokan ng baril sa leeg si Commander Lawin, pero ngumisi lang ito at baliwala ang tama ng bala. Nang gumanti si Commander Lawin, tinamaan ng kagat si Tano sa balikat. Hayop ka! Lumayo ka sa kaibigan ko! Huwag mo siyang sasaktan! Inipon ni Baron ang natitira niyang lakas at sa paghawak niya sa buhok ni Commander Lawin, umikot siya sa ere para makawala sa pagkakapulupot ng buhok nito sa kanyang katawan. Isang mabilis na sipa ang tumama sa mukha nito. Bumalandra sa kahoy si Commander Lawin, kaya natanggal ang pagkakakagat nito sa balikat ni Tano, habang ang iba niyang mga kasama ay abala pa rin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hinarap ni Baron si Commander Lawin. Hinagupit niya ito ng latigo sa katawan. 5 beses niyang ginawa yun dahil humina ang bisa ng medalyon. Sumabog ang katawan nito dahil hindi na kinaya ang tinik ng latigo hanggang sa maging abo at sumama sa hangin. Salamat, Tano. Muntik na ako kanina. Wala yun. Ang mahalaga, ligtas na tayo. Ngunit hindi pa man sila nakakabawi ng lakas. Nagulat silang lahat nang umihip ang malakas na hangin. Lumitaw mula sa kanilang harapan ang malaking hugis bilog na liwanag at hinihigop sila papasok sa loob. Hinawakan ni Baron ang kanyang medalyon at itinutok yon sa malakas na liwanag na humihigop sa kanila. Lumipad ang mga bato nang maglaban ang malakas na puwersang bumabalot sa kanyang katawan at puwersa na nanggagaling naman sa malaking liwanag. Gawin mo ang lahat, Baron! Paglabanan mo! Labanan mo malakas na puwersa ng kalaban! Hindi tayo dapat na mahila sa mundo niya! Kundi dapat siya ang mahila sa mundo natin!
hawakan mo na maigpit ang kwintas at pahila mo siyang ilayo sa liwanag. Na si Calando, ang mayor ng baryo ng Apuri na si Castro, siya ang totoong kalaban at nilalang na hindi taga rito. Lumabang ka! Kaya mo yan! Gulat na gulat si Baron nang makita ang anyo ni Mayor Castro bago ito nagmukhang aswang. Sa malakas na puwersang nagmumula sa kanyang medalyon, ginamit niya ang latigong may tinik na bakal para atakihin ito. Pinaputukan din ito ng baril ni Jerry na tumatama sa gitna ng bilog na liwanag. Sa pagsabog ng bala sa loob, lumabas mula sa liwanag ang nakapaninindig na balahibong nilalang. Maraming galamay ito, kalahating katawan ng isang baboy ramo at katawan ng tao ang nagwawala sa kanilang harapan. Habang umaangil, lumipad at lumutang sa hangin ang hibla ng buhay nitong buhok at isa-isang bumutas sa katawan ng ibang natitira pang sundalo. Hindi tinablan ang katawan ni Baron ng malakutsilyung dulo ng buhok ng harimudon na kubot. Bawat hibla ay humahagupit ang mga yon sa katawan ni Baron. Nadamay pa ang kanyang mga kasama. Napaluputan din ito sina Jerry, Tano, Lolo Isko at lahat ng mga sundalong naroroon. Habang sina Tano at Jerry ay panay pa rin ang pagpapaputok ng baril. Lahat sila ay hindi na halos makahinga dahil ang ibang hibla ng buhok ng halimaw ay pumulupot na hanggang sa kanilang leeg. Hindi mo kami mapapatay! Halimaw ka! Lolo Isko, anong sunod kong gagawin? Masyado siyang malakas! Tano, ang kompas! Itutok mo sa kanya, kasabay ng medalyon ni Baron at latigo! Sige na! Gawin nyo na! Kasabay ng pagsigaw ni Lolo Isko, itinapat ni Tano ang hawak na kompas sa muka ng halimaw na harimudon. Habang nangyayari yun, bumalot ang malaapoy na liwanag sa katawan ni Baron at nagkaroon ng pinagsanib na puwersa ng medalyon na tumama sa muka ng aswang. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid na sinabayan pa ng hagupit ng latigo na may tinik na bakal. Kasunod ng pagluwag ng pagkakapulupot ng hibla ng buhok nito sa kanilang bewang at leeg. Nang nawala ang liwanag, nakita nila ang nagkalat ng mga nagkapira-pirasong katawan ng aswang na harimudon. Nanghihina na bumangon ang mga sundalong nasaktan sa labanan, habang ang iba naman ay nasawi sa pakikipaglaban sa aswang. Nilapitan ni Jerry si Baron at kinamayan bilang pagpapakita ng pagbati. Ayos bro, tagumpay ang misyon natin. Binabati kita. Paano ba yan? Tuloy na ang pagiging ninong mo sa anak ko, ha? Naisingit mo pa yan, ha? Siyempre naman, Tenyente Arellano. Kumpare na, kasangga pa. Sabay na nagtawanan ang magkaibigan, habang si Tano naman ay nanatiling nakatayo at hawak ang nasirang kompas. Nilapitan naman ito ni Lolo Isko. Ang akalang walang silbing agibat. Malaki pala ang maitutulong sa ganitong sitwasyon. Nagulat ako. Ikaw na pala ang batang pinamanahan ko ng kompas. Napakunot ang noo ni Tano. Titig na titig ito sa muka ng matanda. Kaya nang marinig ni Jerry at Baron ang sinabi ni Lolo Isko, lahat sila ay lumapit kay Tano. Tano, hindi ba't ang sabi mo nun ang kompas na hawak mo ay pagmamay-ari ng lolo mo? Paanong nangyaring kay Lolo Isko ang kompas na yan? Pare, paanong nangyari? Teka. Ang ibig sabihin nun si Lolo Isko, ang lolo ni Tano. At dito pa talaga sila nagkita, ha? Diyos ko,
Ikaw na ba talaga si Martano? Ang anak ni Marisa? Naluluwang tumango si Tano. Hindi ito makapaniwalang si Lolo Isko ang lolo nito na matagal nang nawawala. Hindi na nga napigilan ng dalawa ang hindi magyakap. Pero ang mas nakakagulat ay ang pagtatapat naman ni Baron sa lahat. Men, pasensya na kayo. Hindi lang si Tano may tinatagong pamilya sa pangkat natin. Pambira, ngayon pa ba tayo magkakalabasan ng mga impormasyon sa buhay natin? Oo, ipinapakilala ko sa inyo ang aking ama, si Colonel Marasigan. Hindi lahat nakapagsalita. Gulat na gulat ang lahat, lalo na si Colonel Marasigan. Nakangisi naman na nilapitan ni Baron ang kanyang ama. Sa una ay nagulat ito dahil hindi nito alam na may anak ito. Matagal nang alam ni Baron ang pangalan ng kanyang ama, ngunit hindi niya pa ito nakikita sa malapitan. Kaya nga tinanggap niya ang kanyang misyon para iligtas ito. Teka, sandali nga. Pinaglululoko mo ba kami, ha, Baron? Kung talaga mag-ama kayo, bakit magkaiba kayo ng apelyido? Well, apelyido ng nanay ko ang ginamit ko. Loko kasi itong si Erpat eh. Hindi niya alam na nabuntis niya si Nanay Clara. Kaya apelyido ni nanay ang ginamit ko. Ano, ayos ba? At dahil nabanggit ni Baron ang tungkol sa pangalan ng kanyang ina, naluha si Colonel Marasigan. Humingi ito ng tawad sa kanya at mahigpit siya nitong niyakap. Kaya raw pala unang kita pa lang nito kay Baron ay nakaramdam na ito ng lukso ng dugo. Dala ng tuwa ay ipinagmalaki nito sa lahat na siya ang anak nito. Ayos ah! Bigatin pala ang tatay mo, sir. Nasa dugo niyo pala talaga ang pagiging sundalo. O ano, siguro naman ngayon, maniniwala kayong walang imposible sa Diyos, di ba? Tignan niyo naman, kahit gaano pa kalakas ang kalaban natin, natalo natin silang lahat dahil sa pananalig natin sa Panginoon. Kaya nga, mahusay ang ginawa mo, buddy. Ngayon alam ko na kung bakit sobrang pag-aalala mo kay Colonel. Dahil ama mo pala siya, pare. Maganda naman kasi ang pagpapalaki sa akin ni nanay. Kaya, hindi ako nagtanim ng sama ng loob. O paano? Tara na! Pagkatapos ng labanan, ay nilisan na nila ang lugar na yon habang hinihintay ang pagdating ng sundo nila. Pagkalipas ng ilang minuto, ay dumating na nga ang mga helikopter. Nang makasakay sila at umangat ang sasakyan sa himpapawid, saka lang nakahinga ng maluwag si Baron. Masaya niyang pinagmasdan ang dalawang negosyanteng nailigtas nila, kasama ang kanyang ama. Ganon din sina Jerry at Tano na hindi makapaniwalang nakaligtas sila sa malaimpyernong lugar na yon. Pagkatapos nilang mailigtas ang mga bihag at matalo ang aswang, bumalik ang katahimikan sa bundok ng Makiling. Si Lolo Isko naman ay bumalik sa dati nitong tirahan at namuhay ng mapayapa kasama ang apo nito na si Tano. Paminsan-minsan ay dumadalaw sila sa matanda, habang sina Jerry at Baron naman ay natuloy ang pagiging magkumpare. Dito naman nakilala ni Baron ang babaeng nagmamay-ari ngayon ng puso niya, habang ang kanyang ama naman na si Colonel Marasigan ay nakipagkita sa nanay niyang si Clara. Nagkabalikan ang mga ito at ikinasal sa simbahan kasabay ni na Baron at Cecil na kapatid ni Jerry. Tunay na ang buhay ay mahiwaga. Ang pamilyang matagal mong hindi nakasama at nakita ay matatagpuan mo lang pala sa tamang panahon. Walang pinipiling oras basta't kaloob ng Diyos.
Sa pamamagitan ng medalyon na suot ni Baron, ipinagpatuloy ng kanilang pangkat ang pagliligtas sa mga taong nagiging biktima ng mga kilusan na may ibang ipinaglalaban. Dahil gaano man kalakas ang kapangyarihan ng masasamang elemento, hindi pa rin sila magwawagi laban sa puwersa ng kabutihan. Sa lahat ng yon, tanging ang Panginoong Diyos pa rin ang malakas na gabay para sa kaligtasan ng bawat isa sa ating lahat.